Hi sir, hello guys. Hello. Magandang pakikinig umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, ewan ko. So last week sir, meron ba talagang mga taong ingrato at makakapalang mukha? Yun yung naging title natin. Nagulat nga ako yun yung time. Kasi mga ingrato naman kasi talaga yung mga iilang Israelita nung panahon na yun. Sabi mo nga sir, is dalawa lang. 'Di ba? Yung original Original na galing sa ano. na nakapasok. Oo, kahit nga yung nag-lead sa kanila punta sa promised land na tao na ginamit ni God, di nakapasok kasi Moses. Diba? Oh. So, yung conclusion mo doon, na konti lang din talaga. Yeah, konti lang No, talaga. sa Christianity ba, Sir John, tingin mo, sa bagay, agree naman tayo eh. Kahit sa Christianity, konti lang din talaga. Minsan, kahit sa simbahan, kung nasaan ka kabilang, kung iisipin mo, konti lang din talaga yung, kung iisipin mo, konti lang maliligtas. Parang shocking, pero yun eh, no? Many are called, Oo but nga. few are chosen. Pero syempre, bilang sa simbahan, sinisikap natin na nawa, lahat tayo. Diba? Yes, oo naman. Kaso nga lang, yung fact na madami talagang hindi din magsiseryoso, minsan nakakalungkot kasi yung katotohanan na yun is totoo. Syempre, katotohanan. So, syempre, mahal mo din yung brethren mo. Yes. So nga lang, ganun eh. So, hindi, merong certain na aspeto o pagkakataon na hindi natin sila pwede nang pakialaman eh. Parang parang decision mo na yan eh. Parang ganun eh. Yeah. Parang we are here to guide, to rebuke, to encourage, to love. But at the end of the day, decision mo eh. Yes. Decision mo eh. Decision nyo kung magpapatuloy ka o hindi. Nandito lang tayo, sir, para sabihin na, ito yung mga pwede mong kaharaping distraction kapag ginawa mo itong decision na to. Pwedeng maganito ka, ganito. So hanggang minsan hanggang dun lang. Parang magulang lang na, basta ako, di ako nagkulang ng paalala sa'yo. Yeah. So yun. So may mga taong ingrato at makakapalang mukha na time ng nila ng mga Israelita dun sa wilderness, so sa journey nila papuntang promised land, na mga reklamador, di ba? At hindi lang yun. Madaming nangyari. Bukod sa pagrereklamo. Isa nga dito yung idolatry na pag-uusapan natin mamaya. Pero, yun nga, binigay na ng Diyos sa kanila lahat eh. Ano pa bang excuse, di ba? Para hindi maniwala. So, napag-usapan din yung harap-harapan nilang nakita yung milagro ng Diyos, kamay ng Diyos. Yes. Hindi rin naggarantya yon para sila is magpatuloy, magbigay at magkaroon ng faith, ng saving faith sa Diyos. Yun ang masakit na katotohanan doon. Ano? Tapos, imbis na hindi na nila na-appreciate, yun nga, nag-rebel pa sila kay God. Ano? Siguro yun talaga yung sliding slope. Ano? Once na hindi mo na-acknowledge God. Ano? Sa Romans 1, yun nga naisip ko na sasabi mo. Kasi although they knew God, they did not glorify Him nor give thanks, di ba? Kay God. So, yun yung parang mangyayari talaga. So, may mga warning din naman si God. Yes. Ang tagal, ang dami. Pero, yun nga, makapalang mukha siguro talaga. Ingrato siguro talaga. Prevalent din siya sa ngayon. Lalo na ngayon. Ano, Sir John? Kasi may mga nababasa ako, Sir John, na verse. Lalo na sa New Testament. Ganito ang mga, mga praising eh. Kung alam nyo na yung Sodom at Gomorrah ginunaw, paano pa ito? Di ba? Parang ganun eh. Parang dati sila ginunaw dahil lang sa ganito, pero mas privileged kayo kasi nandito si Christ eh. Di ba? Yes. Pero tumanggi kayo. Kaya mas grabe ang judgment nyo. So, Sir John, ako naniniwala ako na ngayon, na nasa atin na halos lahat. New Testament,
Kompleto, Spirit. Bible, Holy Spirit, pastor, elder, Nag-share. church, Mga social resources, media, accessibility bilis. na. Kasi dati, di ba, pag gusto mong pakinggan yung katalinuhan ni Solomon, pupunta ka pa talaga. Yeah. Grabing effort, Yes. di ba? Ngayon, parang nakasubo na sa'yo eh. Hindi mo na pinapansin. Kaya nga Isang click na lang eh. sabi ni Jesus is, magra-rise up yung queen ng Sheba, yung galing sa malayo, para i-judge sila. Di ba yung Bible dati, konti lang ang kopya. Minsan nagkakaroon pa ng patayan para makakuha ng kopya, di ba? May mga ano pa nga yung mga ini-insert na peki parang naggagawa sila sa sarili nilang translation. Di ba? Ganun ka ano siya. Yung mga magandang yun yung mga magandang sabihin na tingnan mo sila tayo ganito. So minsan kasi parang ini-invalidate mo. Hindi naman porkit ang hirap ng sitwasyon nila, hindi na mahirap nga. Pero sa style ko kasi, hindi, tingnan mo. Sabi ko, tingnan mo. Kunyari may kaibigan ako nagsabi na ang hirap ng buhay niya. Hindi mahirap yan. Yun nga walang pa. Di ba parang, tapos ngayon, invalidate mo naman ako Hindi ka. Sa akin naman yung mga ganyan. Let us agree to disagree sa isang bagay na, sige, sa tingin mo, mahirap yan. Sa tingin mo, hindi ko naiintindihan. Pero sana, yung part na mag-submit tayo sa isang Diyos, mag-submit tayo sa isang salita Yung niya. bias yun. Yun, regardless na kung naiintindihan ba natin yung isa't isa, ang mahalaga, intindihan at maintindihan natin yung kalooban ng Diyos, and for sure, maunawaan natin yung isa't isa. Kasi, kunwari, laging ganun ang card, maintindihan nyo rin o hindi nyo maiintindihan or ini-invalidate. Pwede yung si Jesus sinabi niya, hindi, let the dead bury their dead. Hindi mo kasi yung naiintindihan. Diba? Pwede, lahat nung nung mga tinawag ni Jesus, pwede. Hindi mo siya naiintindihan. Yan si Matthew, yung tinawag, sa bus. Diba? Lord, hindi mo naiintindihan Hindi. Walang pinalayas ako sa family ko kasi tax collector ako. Sample lang. Kasi mga dramang bukid din siguro yan. Kung, Yung Jet Chosen, maganda yung tawag dito, artistic nila freedom nila doon sa nangyari Kay Matthew talagang pinakita na galit yung mga Israelites sa kanya di ba? Pati yung sarili ng mga magulang. Di ba? Di siya nung sabat. Di ba? Yung kakain sila. Di ba? Tapos, ang ano pa doon, what if ibalik sa kanila ni Jesus? Di ba pinako siya sa cross? Hindi nyo kasi naiintindihan kasi hindi kayo napako sa cross. What if ibalik ni Jesus sa atin yun? Grabe yun. Siguro ang magandang doon is hindi pa naman talaga natin naiintindihan yung gravity ng sacrifice na ginawa niya. Kaya hindi naman talaga natin minsan napapahalagahan. Yun ang totoo doon. Kasi kung na-fully grasp natin yung sacrifice niya sa cross, hindi natin iti-take lightly yung sacrifice niya. Yun lang din. Wag nating maging pananggalang yung di nyo naintindihan ko. Lalo na kung ang usapin naman is biblical. Di ba? Kung baga may sinasabi yung Bible patungkol dito, wag mo nating gawin na iba yung sitwasyon ko ngayon. Hindi, regardless siya. Deny. Kanya-kanyang deny. Siguro sa pag-advise, mas magiging gentle, caring, understanding tayo. Random. Pero kumbaga, yung hindi nyo kasi naiintindihan na linya, kasi baka nagtatago tayo sa point na kaya hindi nyo ako matutulungan. Mas alam ko. Huwag nyo akong pakalaman. Pwedeng mauwi sa ganun, though hindi naman sana necessarily. Pero sana naintindihan natin na hindi man tayo agad magkaintindihan, sana yung kalooban ni God, intindihin natin. Yun pa rin primary na Okay, sir. So, yung ngayon, sir, is yung mga Israelite na nagrereklamo last week. Yes. Although yung mga iba nagkandamatay na nga at nakagat ng ahas. Pero may mga certain na sin sila na isa-isahin na. Okay. So ngayon yung idolatry nga. 13 ba? 14. 14 14 lang muna.
Kaya mga kaibigan, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun lang. Oh, yun lang. Ang pino-point out niya dito kasi sa sa ibang translation, hindi siya idolatry lang. Ano? De-idolatry. So meron siyang isang specific na idolatry na mine-mention dito. So ano yun? Nagre-refer siya sa idolatry sa mga pagan temple na kung saan nagsiserve sila ng meat. Kasi Yun ba yun? ginagamit nila liberty kasi yung pagkain ng mga tawag dito, Mature sila, ganun. ng mga meat na binili na sinacrifice sa idol. Feeling nga nila mature sila. Dahil, Kasi nga sabi nga ni Paul, wala lang daw. 'Di ba? What is idol? It is nothing. So Parang ngayon, pera. ginagamit nila yung what thank is you, Brad. money? Paper only. Oo, what is money? Paper only. Pag hiningan mo naman, ayaw bigay. So, kumbaga, ginagamit nila yung liberty na yon to exercise their freedom na bumili doon. Pero minsan, hindi nila iniingatan yung sarili nila na baka nakakapag-participate na sila indirectly doon sa mga rituals and ceremony. Yes. And number 2, baka na i-stumble nila yung weak ang faith ng mga tao na nakakaalam saan galing Mamaya yung isa-isa natin kung paano yun. sige, 15 to 22 para maisa-isa. Ang dami yun Okay, pakinggan niyo po Kinakausap ko kayo bilang mga taong matino. Kayo na ang mag-judge sa sinasabi ko. Okay. Yung baso sa Lord's Supper na pinagpapasalamat natin sa Diyos, kapag uminom tayo dun, nakikishare tayo sa dugo ni Christ. Okay. At yung tinapay naman na pinipira-piraso natin, kapag kinain natin, nakikishare tayo sa katawan ni Kristo. Yung pala yun, no? Diba? Okay. Katawan ni Kristo. Kaya nga dahil iisa lang ang tinapay, nagiging isang katawan tayo kahit na marami tayo. Okay. Kasi nag-share tayo sa iisang tinapay. Okay. Isipin nyo ang mga taga-Israel. Di ba yung mga kumakain ng mga hinandog sa altar, nakikishare sila dun sa ginawang pag-o-offer sa altar? So anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may halaga ang mga Diyos-Diyosan? O ang mga pagkain na inoffer sa mga yon? Hindi. Ang sinasabi ko, yung mga ino-offer na sa altar ng Diyos-Diyosan, inoffer sa demonyo yun, hindi sa Diyos. Okay. Ayokong makipartner kayo sa mga demonyo. Okay. Hindi kayo pwedeng uminom sa baso ng Panginoon, Yes. tapos iinom din kayo sa baso ng mga demonyo. Okay. Hindi kayo pwedeng kumain sa mesa ng Panginoon, tapos kakain din kayo sa mesa ng mga demonyo. Gusto ba nating pagselosin ang Panginoon? Sa tingin nyo ba, mas malakas tayo kesa sa Kanya? Okay. Ngayon, di ba parang conflicting na sinasabi, di ba yung idol lang naman Wala is lang daw. nothing. Pero ang pinapoint out dito is, kunwari, madalas tayo na pupunta doon. Tapos, may mga ceremonies pa na nangyayari. Sa atin, wala lang naman. Pero aware yung mga tao na ceremony o ritual yun. Medyo check mo rin yung sarili mo. Bakit ang dalas mo ding kumakain doon? Ang dalas mo ding nagpa-participate sa ganon. Though hindi ka man directly na nagsasacrifice sa mga idols, bakit hindi ka maingat na, teka, parang puro ganito na lang kinakain ko at sa ganitong venue. Ano iisipin ng Diyos sa akin na parang mas na-enjoy ko pa yung company ng ganitong mga tao and mga ritual kaysa sa na ma-enjoy ko yung company. So, kumbaga, Ganda nun, kasi parang wala namang masama na maglibot oo. Diba? Parang wala namang masama na maki-party sa ibang mga hindi Christian na friends. Oo, kaya nga Wala namang masama. Diba? challenge sila ngayon dito ni Paul. O sige, ikaw ba kapag nagpa-partake ka ng communion, may ibig sabihin sa iyo yung lahat ng mga bagay na to? Meron, 'di ba? Tama. O yun, 'di ba? Ibig sabihin mahalaga sa iyo, meron 'yon. Ano ibig sabihin nung tinapay? Ano ibig sabihin nung juice, 'di ba? Ano ibig sabihin nung cup? Ano ibig sabihin nung fellowship nyo? Meron siya ibig sabihin
So kumbaga, ikaw din maging sensitive na kunwari kumakain ka doon, unbeliever din yung mga kasama mo o sabihin nating mga pagans yung kasama mo, tapos ginagaya mo din yung ginagawa nila. Sabihin natin may liberty ka kasi ala lang naman din yung idol, pero wala nga ba? So kumbaga, maging maingat ka rin na gawin yung mga bagay na yun. Lalo pa kung mura kasi yung meat doon tsaka pagkain doon na lang. So nangyari, baka gamitin nyo ni Satan na opportunity na maagaw yung original worship natin kay God, madirect tayo sa maling pag-worship. Para kasing walang distinction, no, sir. Yes. Ngayon, maganda example dito. It doesn't matter that the Corinthian Christians did not intend to worship demon on feast in pagan temple. If a man put his hand into the fire, it doesn't matter if he intends to burn himself or not. He is burned just the same. So, ibig sabihin, kunwari, gusto mo itapat yung kamay mo sa apoy, hindi para masunog, wala siya intensyon sunugin yon. Tapos yung isa naman, gusto niya itapat yung kamay niya sa apoy para masunog, pareho lang daw kayong masusunog. So, it doesn't matter kung intention mo na mag-worship o hindi. Pero kung ganun yung nagiging practice mo, wala din. O maganda pa yung sa example, if meron daw isang lalaki na date yung isang babae at naging seryoso sila sa kanilang relationship, ano kaya ang mangyari kung itong lalaki nagkaroon din ng similar relationship siya sa ibang babae? Same dun sa seryosong relationship niya doon sa una. Ano kaya ang unang sasabihin nung unang babae? Sasabihin doon na bakit may iba din siya na binibigyan ng ganong devotion at treatment. Ngayon, Ako lang. ngayon hindi pwedeng sabihin ng lalaki na hindi, yung attention ko sa'yo pa rin. Nandun ka nga eh. Yung time mo dun mo ginugugol eh. Paano mo sasabihin? Ang problem daw kasi sa some Christians ay tumatakbo sila palayo kay God to the point na gaano kalayo kami pwedeng tumakbo palayo kay God pero Christian pa rin kami. Concept lang, ano? Oo. Yung instead of sinisigurado nating malapit tayo kay God para ma-sure na kasama natin si God. So kumbaga, Nandito lang ako sa backstage. Oo. Parang, basta nandito pa rin ako sa concert pero nasa backstage na ako. Hindi kung gusto mo na maka-join talaga doon, yung iba nga bumibili pa ng VVIP. Dati VIP lang eh. Yung iba meron pang VVIP. Yung sobrang malapit na, kitang-kita mo yung mga, yung mga kumakanta, di ba? So, kumbaga, tayo sa Christian application nun, mas malapit kay God, mas malapit sa presensya ni God, mas masusure natin sa ating sarili that we are in the faith. Yung iba daw ginagawa, okay pa ba to? Okay lang ba? Yung mga ganun tanong, okay pa ba to? Okay lang ba? Pwede ba? Pag daw kasi ganun yung tanong, you are trying to gauge hanggang saan yung limit. Parang gusto kong maging compromiser, pero yung Christian pa din. Yung sakto lang. Oo. Parang Yung hindi naman masyadong backslide. Parang middle lang. yung parang hindi ako mag-give in sa temptation pero medyo try ko lang kung paano. Ayun. Yun na rin yun. Sabi nga, if hindi ka man nag-give in sa temptation pero nilalagay mo lagi yung sarili mo sa occasion ng temptation, nagkakasala ka na kasi lagi mong in-expose yung sarili mo sa It's just a ganun. matter of time. Yeah. Yun yung basic nun. Ngayon, Bakit nga ito. ba ganun, sir, sige. yun? So tingin mo bakit? Desire. Sabi sa James, diba? Deceitfulness din, no? Ang sin. Yeah. Yun nga, sabi sa James, desire, yung warring, yung lust inside of us, yung nagwa-war inside of us. Yun din yun eh. Ngayon, pag yung... Naranasan mo yun, sir? Oo naman. Pag hindi mo pinatay yung desire na yun or hindi mo... Hindi, naranasan mo na yung parang dito lang ako hindi ako masyadong serious Hindi kasi may mga ganun, di parang ako, ano lang ako, attend lang ako. Oo, naranasan ko yun. Pero yung commit, hindi masyado. Walang nag-grow sa isang lugar na ganun lang. Stagnant lang. Doon pa nga buwabaho yung tubig eh. So, hindi pwedeng gano'n. Kailangan merong pag-agos ng tubig. Pero ikaw, sir, bakit ka napunta sa ganong estado? Pag gusto ko na walang ganong responsibility,
at walang ganong accountability. Bakit mo gusto yung gano'n? Eh di ano lang, para bang gusto mo lang na chill lang, gusto mo lang na pahinga lang, parang, Ayaw ayun. stress. Oo, walang stress. An idle mind is the devil's playground. Bakit, ano nangyari, sir? Bakit biglang ayaw mo na nun? Tinatamad. Tinamad ka na natama rin. Parang gano'n. Hindi. Ay, ba't nakaalis na ako doon? Bakit? Nakakaya sa Diyos. Ano yung parang turning point? Yun eh. Yung realization lang na hindi ako dapat ganito. Tinubos na ako ng Diyos. Bakit parang ganito pa din? Yung mga ganong Mabigat siya frustrations. sa iyo. Tsaka may groaning inside of you yung binabanggit sa Romans. The Holy Spirit inside of us is groaning na maka-fellowship si Jesus and si God the Father. Nadamay lang tayo dahil yung Holy Spirit is nasa atin. So, kinuquicken tayo ng Holy Spirit na mag-repent. Kinuquicken tayo ng Holy Spirit na mag-obey. Kinuquicken tayo ng Holy Spirit na mag-submit. Kinuquicken tayo ng Holy Spirit na mag-deny ng ating sarili. So, Yun lang yan. sabi nga ni Jeremiah, like a fire shut up in my bones. So, hindi ka mapakali na, sige na, gawin ko na. Kasi dissatisfied ka, tsaka parang nangyari kapag Pero may pinipigilan mo. time ba, sir, na parang na-realize mo pero wala kang ginawa? Abay, oo. Madami rin. Oo, and I regretted many of them. Oh. Wala rin. Paano yun? Parang, mali ako, pero tuloy lang sa... Ayun nga, mali. Oo, mali ako, and then, realization, Minsan nakala nila kapag sinasabi natin na gano'n hindi natin naranasan. oo. Grabe ka naman. May student ako kanina, no? Ay, sir, hindi ako nag-review, at least honest ako. Pwede namang honest ka na balasubas, sabi ko. Pwede namang honest ka na palamura. Pwedeng honest ka na manggagancho. Di ba? Honest ka. Honest ka. Oo, totoo. Pero what is the point of that? Ano mas mahalaga sa ibon, yung kaliwa o yung kanang pakpak? Sabi niya, pareho sir, exactly. Kung honest ka, mag-review ka din. Kung honest ka, gawin mo yung tama. Kung honest ka, sumunod ka. Hindi pwedeng ang lagi mong pang face value is yung honest ka. Honest kang masama. Minsan pagpupot ka, yun na lang naman yung last hope mo eh. Sa imbes na magsisi, mag-repent, mag-sorry. Sorry lang naman eh. Pero hindi pa magawa. Kaya nga sa klase namin, tinuturo ko pa kung paano mag-sorry, magpasalamat, magpaalam. Kasama din sa naging recording ng podcast namin sa bundok yan eh. Ayun. Sa pag-aasawa. Okay. Sa akin kasi personally, kunyari may away kami. So, sorry lang naman. Pero, di ba, kanyari kadalasan mga baby talk ng mga mag-aasawa. Sorry na kasi. Bati na kasi tayo. Bati na. Halika na. Bati na. Hali ka na. Kagaganon mo. Wala naman, di ka naman, parang hindi. Hindi ka sincere. Parang na-brush off lang. Yung issue. So, sabi ko sa akin personally, ayoko nang ganun na sorry na kasi. Tama na. Sorry na ya. Kumbaga, may sorry kasi ganito yung nangyari. Yun yung gusto ko eh. Ewan ko, preference ko yun. Tingin mo, okay lang. May nabasa ako about relationship killers. Ano siya, parang devotional. Sabi daw, mainam na kino-communicate natin yung expectation natin sa isa't isa. Mainam na parang na-off kasi ko kapag parang hindi mo ina-acknowledge yung ganitong mistake na parang binabrush off lang. Kumbaga, sana ma-communicate natin yun na maayos. Kunwari, hindi lang sa partner natin, kunwari, sa kahit sino, kahit sa kaibigan natin, magulang natin, maging aware sila sa ganun. Para yung expectations natin. Kaya sa mga seminar, di ba, may kaya na naman manage your expectation. kaya nga tayo nasasaktan kasi meron tayong expectation. Kung wala naman tayong expectation, di ba tayo masasaktan eh. And since wala kang pake. And since this is a relationship, it is normal na meron kayong expectations sa isa't isa. Hindi naman sa tinatry yung i-meet yung expectation ng isa't isa. Na-manage. I-manage natin yung expectation. At tayo naman, somehow, dahil mahal natin yung tao, kumbaga,
kumbaga, hindi lang sa effort, maluwag sa atin na i-meet yung expectation. Hindi dahil lang for the sake of meeting the expectation. Kundi, dahil tama mahal na. ko to, gagawin ko para sa'yo. Oo. Di ba may Konting mga, sakripisyo. yung kinukwento nga ni Toby minsan na, oy, tara, nod tayo ng ganito, kaya punta tayo sa ganito. Okay ka ba? Okay lang. Hindi, ano talaga, gusto mo ba o hindi? Pwede namang pwede rin hindi. Ang gusto ng isa, kailangan kung G na G, hindi. Yung parang G na G. Ang point naman, may mga time na hindi kayo pareho ng gusto. Pero kumbaga, kahit na hindi niya masyadong prefer yung bagay na yun, but that person enjoys your company, Kanya mag-deny kahit parang, hindi siya masyado. baka nga hindi rin deny Para bang okay lang sa kanya, chill lang sa kanya na hindi naman din siya ma-OP dahil na-enjoy niya yun yung mahalaga kasi sa relationship na-enjoy mo yung company nung isa't isa, ng mga kaibigan mo, mga kabarkada mo, or relationship mo. Kahit di mo trip yung trip Kahit niya. hindi mo masyadong trip yung trip nila, you learn to appreciate. Yung iba kasi para bang, hindi ko trip yan, hindi ko magugustuhan yan. Just try. Just try and learn to appreciate. Baka mas makilala mo yung tao doing that. Kasi kung ang lagi lang natin gustong gawin, yung madalas nating ginagawa, hindi mabobroaden yung horizon natin sa mga ibang perspective. Boring nung ano na. Oo. Minsan hindi natin magets or maunawaan na kunwari, okay lang naman sa kanila, hindi nila G na G gustong gawin isang bagay na yun. Pero sapat na sila na, kunwari, sapat na kasama kanila, okay lang yun. Ikaw rin naman, di ba? May mga trip din yung ibang tao na hindi mo masyadong trip, pero sila na may kasama mo, masaya ka naman kasama sila, edi go, try natin. Tanda mo yung tinanong mo kung gusto ko sumama doon sa April. Hindi ako mahilig sa ganun. Dahil inaano ako ng doktor about sa mamalakas na music. Pero wala naman sa akin problema. Something new. Hindi. Baon ka ng ano. Not necessarily denying yun sa part ko. Hindi naman. Kumbaga is, I just want to explore yung mga ganun na bagay. Kasi yung iba akala nila, porkit hindi sila G na gawin yung bagay na yun, ay, maboboring yan. Ay, may inip yan. Hayaan mo lang. Decision naman nila yun. Yun. Sumama naman Sumama naman 23 to 24. Sinabi ng ilan sa inyo, pwede namin gawin ang kahit ano. Totoo yan. Pero hindi lahat nakakabuti. Sige, pwedeng gawin ang kahit ano. Pero hindi lahat yon nakakatulong. Huwag niyong isipin kung ano lang ang makakabuti para sa inyo. Isipin nyo rin ang sa iba. Ayun. So, kumbaga, ang point dito, sige, lahat pwede mong gawin. Ang point nito is hindi naman yung, bakit di naman to masama sige, hindi nga masama. May naidudulot ba sa yung mabuti? Ano ba yung mga ganon? Sample lang, masama ba manood kasi ng, ng mga palabas sa TV? Hindi. Hindi naman. Pero ang tanong, kunwari, napapanood mo, sabihin natin na mga ganon-ganon. Totoo, nakakapraning yan. Di ba? Minsan nakakapraning kapag lalo na kung mga puro away ng mga pamilya at mag-asawa. Di ba yung mga joke na kapag kay Alex Calleja, pag nag-ano daw sila ng asawa nila, tapos wag kayo makiklik mo yung mga third party. Kasi yung mga babae baka ginagawa mo sa akin. Hindi naman masama. Pero kung super affected ka. So, hindi siya beneficial. Hindi masama, pero may epekto sa'yo. Sir, yung sa ano lang din. Ano yan? Baka mabash ako. Hindi, ayaw mo lang. Karamihan kasi sa mga K-drama, di ba? Okay. Parang tumaas tuloy yung iba yung standard sa lalaki nung mga ibang taong mahilig sa K-drama. Ayaw mo lang sila. Hindi nga nila mapangasawa yung mga nila crush nila doon. Hanggang sana all. Kaya, kanyari, kay Che, di ko naman siya binabawal. Pero, ko na naman, medyo, kino-communicate ko na gano'n. Kunwari, pag-games, masama ba? Hindi naman. Pero beneficial ba sa'yo? Kunwari, may gagawin ka. Madalas ako na dyan Kumbaga, minsan yan ang
Hindi pala madalas. Ay, hindi pala minsan. Madalas. Minsan yung nagiging, kumbaga, Escape. nagiging escape ko. Kaso lang, may mga dapat ako gawin na overlook ko dahil sa ganun. Okay, so that is wrong. Kaya minsan ginagawa ko, hindi, gawa ka muna. Yamudayin mo muna to. Tapos yun yung reward mo. Oo, parang ganun na lang. O kaya naman, is tinatansya ko. Hindi mo minamanage yung type. Titignan ko yung ganito oras mo gagawin. Nagsiset ka ng time. So, minsan kahit yung hindi naman masama, hindi natin napapansin, nalalayo na yung focus mo sa Diyos dahil doon ka na lang nakatuon. Kasi doon sa point na hindi masama. Hindi yung quote mo, Sir John, na yung kalaban ng evil is yung hindi naman good. Hindi kalaban ng good is evil, kundi yung seemingly good. O yung merong facade na mukha namang good. Ang kalaban ng white ay hindi white, kundi like white. Almost. Oo. So, ang dapat tanong dito is, bakit masama ba to? Hindi yun ang dapat na tanong. Ang tanong dapat ay, pag ba ito yung ginawa ko o pinili ko, meron ba siyang mai-add sa akin? Sample. Bakit masama ba na ang maging jowa ay hindi Christian? Masama talaga. Di ba yun? Masama talaga. Hindi, pero sige, sabihin natin na, kunwari, inalaw walang na. verse. Kunyari, walang verse. Kunwari, walang verse, inalaw. Ganun na lang, kunwari, walang verse, inalaw. Sige nga. Ano ang i-contribute sa iyo in terms of Christian living and Christian life? Wala. Ikaw nga ang kailangan mag-contribute. Oo, tapos ititrain mo pa yan, tuturuan mo pa yan. May tendency pa na mag-fall away kayo. Madala ka masway ka. Gusto niya, di ba? Dahil pag in love ka, lalo na kung bago ka pa kayo Ganun kasi yun, sir, pag bago. Ngayon, may point nga na alam mo nga mali yun, pero nutuloy mo pa rin So, kumbaga, sa premise na walang verse, wala rin talaga. Hindi wala beneficial. Rin. Kasi hindi yun makakatulong sa'yo. Masama minsan ba? nga, kahit Christian Di ba? O na Christian, pero hindi mo malalim. Minsan kahit Christian, hindi ka man kayo parang ayaw mo din ng personality. Although, mas madali sana. Mas manageable. Pero, Christian. Di pa rin beneficial sa'yo. O, kunwari, sabi ating, dito ako magtatrabaho kasi malaki kitaan. Permissible yun. Pero ang tanong, beneficial ba sa'yo? So, minsan, hindi natin wineway. Hindi natin wineway masyado. Kasi, hindi natin nakikita. Pwede natin sabihin na hindi. Pwedeng malayo, matempt, ganito, ganyan. Hindi Hindi pa natin nararamdaman o nakikita yung totoong bigat o gravity minsan nung mga hindi natin abiding na decision. Kumbaga, by whim lang na tayo is nag-decide, hindi talaga natin malalim na pinag-isipan na ito ba is makakatulong sa akin sa paglago ko sa Christian life. Yung pag-aasawa ba, mali ba yun? Di naman. Sige, Christian na yung asawa. Yung bunga ngayon. Kaso nga lang, beneficial ba sa'yo kung asawa mo is controlling? So, kumbaga, hindi porkit allowable. Ang tanong ay, hindi masama ba to? Ang tanong is, makakatulong ba ito? So, kasi wala din siyang i-add sa pagiging Kristiyano mo kung ganun lang. Yun yung gustong ni Paul na china-challenge sila. So, paling na kasi yung yung wish yun ng mga tao Kasi ang daming naisip ng mga palusot ng tao, may pilit lang maganda nga sinabi ni Paul minsan wala ba kaming karapatan na kumuha ng sarili naming asawa? Pero hindi yun yung in-exercise ni Paul. Kumbaga, pinili ni Paul yung whether may asawan siya, nag-aasawan siya o hindi, pinili niya yung buhay na parang single para mas makapag-serve siya sa kingdom ni God. Napansin mo yung point dito na ginive up niya yung rights niya para mas mag-glorify si God.
So, ang consideration pa rin doon is yung pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa natin. Nabaluktot kasi yung mga katwiran, sir, ng mga iba na tao. Lalo na kapag may bias na sila about sin. Pag meron ng gustong gawin o decided nang gawin yung mga gawin, nagiging baluktot na yung mga katwiran sa buhay. Sa pag-aasawa lang medyo sa Christian nga yung Christian nga niloko ako di ba parang gano'n. Parang naging situational na lang. May mga Christian nga diyan Christian nga pero hindi naman kami swak. Di unbeliever na lang, di ba? Parang na parang, actually madami hindi lang doon sa pag-aasawa, madaming desisyon. Actually yung unequally yoked, hindi lang din siya sa pag-aasawa din. Pwede siya sa business partner. Pwede rin siya sa fellowship. Kaibigan mo. Hindi tayo binabawalan ni God na makipag-socialize sa hindi Kristiyano. Pero kapag ang usapan na ay fellowship at lalong-lalo pa sa presence ng table or communion table ni God, kailangan mga fellow believers. Yun naman yung pinapoint out doon. Kasi pa tayo makapag-evangelize kung wala tayong good relationship and in good terms sa mga ibang tao, di ba? Kumbaga everything is permissible. Ang maganda ng verse na dulong nabasa natin is hindi lang daw yung isipin yung sarili. Bakit? Yes. Kailangan daw pati yung sa iba. Kapakanan ng iba. Bakit? Kasi wala namang sa akin, wala naman Wala namang issue sa akin. Wala namang masama para sa akin. Para sa iyo. Medyo na-guilty nga ako dyan yung kunwari virtual para hindi na ako buwabiyahe. Para sa bahay na lang. Mas mabilis pa. Walang hassle. Yun ba yung mas nakaka-glorify kay God o puntahan mo yung mga tao, sharean mo, makita mo sila at their face value. Tsaka yung sitwasyon nila. Yun yung ginawa. Yes, okay lang naman na mag-virtual, pero what have you learned nung virtual? Magsasalita ka doon. Minsan, di ba sila pwedeng makapagtanong na maayos? Minsan kailangan kausap mo, harapan kasi mas nakikita mo yung emotion and expressions nila. Mas intimate talaga. Mas intimate. Pag sa phone lang, ano yun? Di ba? Minsan, di mo alam yung kausap mo, tulog naman pala. Naka-on lang yung Di ba? Hindi natin alam So, kumbaga, mag-deny tayo sa part na yun. Ganda yung sinabi nung nasa third floor pa tayo Nung time na yun, lahat tayo nagde-deny. Tapos lahat tayo pag nagkamali, unahan sa cross. Kunwari, nagkaroon tayo ng conflict. Magde-deny tayo pareho, tapos unahan tayo sa cross. Unahan mag-sorry. Ganda, no? Unahan mag-apologize, unahan na ayusin yung relationship. Yun ang gusto sa atin na mangyari. Hindi yung, sige, patigasan ng ulo, patalinuhan kung sino yung mas tama. Hindi ganun. Sana takipan, kampihan, bahabahagi. Hindi dapat ganun. Because sometimes you have to give up our rights para mas strengthen natin, ma-encourage yung ibang tao. Yun. At hindi natin ma-stumble sila. Yun lang naman yung sinasabi dito. 25 to 30, almost done na tayo. Kainin niyo ang kahit anong karneng nabibili sa palengke at huwag nang magtanong pa para hindi na kayo makonsensya. Sinabi nga sa scripture, ang may-ari ng mundo at ng lahat ng nandito ay ang Panginoon. Pag may taong hindi naniniwala kay Christ na nagyaya sa inyong kumain, tapos sumama kayo, kainin niyo kung anong iserve sa inyo at huwag na kayong magtanong para hindi kayo makonsensya. Pero kung may magsabi sa inyo, inoffer sa Diyos-Diyosa ng pagkain ito, huwag niyong kainin ng pagkain iyon. Alang-alang sa tao na nagsabi sa inyo at alang-alang na rin sa konsensya. Okay. Ibig kong sabihin, konsensya nung taong nagsabi sa inyo, hindi yung konsensya nyo. May magtatanong naman, kung ganun, bakit konsensya ng ibang tao ang maglilimit sa kalayaan ko?
kung nag-thank you na ako sa Diyos para sa pagkain ko, bakit ako pupunahin tungkol sa pagkain pinagpasalamat ko naman? Ganito. Parang ano, no? Parang, sa kanila yun. Oo. Sila yun. Ganito, para hindi ma-bother daw. Kung bibili ka ng pagkain, huwag mo na itanong saan galing. Para hindi ka na ma-bother. Ngayon, kung hinainan ka ng pagkain, pasalamat ka, mabad. Huwag nang tanongin, saan ba galing yun? Ito ba Huwag sinacrifice mo sa siyang idol? bigyan ng opportunity na, ano, Oo. Huwag mo nang tanongin. para sa konsensya mo na malinis. Oo. In good faith ka kumain. Oo. Actually, hindi naman yung food ang issue dito eh. Ang issue dito is yung atmosphere ng worship na, teka, actively ako nagpa-participate ba dito? Yun, parang maararattle ka na. Huwag mo na lang kainin. Ngayon, kung di mo naman alam, kaya ka wag mo na alamin, okay lang yun. So, kumbaga, iniingatan mo yung konsensya ng mga tao nakapaligid. Pero, kunwari yung unbelieving host, may mga host naman na hindi sila believer pero mabait yung pakikitungo sa'yo. Ano yan ha? Hospitable. Hospitable naman sila. Ano yan? Binili namin yan sa in-offer yan sa idol pero hindi sila Christian. So parang pinag-iingat ka rin nila. So kumbaga, kunwari may mga co-teacher ako na hindi INC. Tapos sabi, ay, ma'am, wag. Ano to? Dinuguan. Yun. So, kumbaga, ikaw, Sensitive sila. ikaw na hindi ka kumakain ng dinuguan o sinabi sa'yo na dinuguan yun, hindi ka na kakain. Yun. Or, kung may kasama ka namang Christian na nagsabi sa'yo na, uy, Brad, ano yan no fair yan sa idol. Nakikipiesta. Nakikipiesta. Sige, kahit wag na lang yung sarili mong conscience. Kasi sa'yo, nothing lang naman yun eh. For the sake nung konsensya nung brother mo na yun, huwag ka lang din kainin. Kaya nga, yun din yung reason bakit, kunwari, dinuguan. Paano sa mga patay, sir? Mapatay. Kanyari kapag sinabi na huwag kainin ka. Hindi ganun ba sa patay? Alam ko bawal lang mag-uwi. Bawal mag-uwi. Nag-uwi ka pa rin. Ang pagkain kasi sa patay, hindi para sa patay, para doon sa mga dumadalaw. Kasi kami, we're from a family na may iba't ibang paniniwala. Pero majority kasi nung family ko sa mother side, di kami niniwala masyado sa pag ganun. Mapapanis, kainin, oo. Pero nung, yun nga, kay Papa, nung nag-necrological service ako, sila, kung ano gusto lang gawin, gagawin nila, pero hindi ako makikipag-participate dun sa mga pamahiin or whatever. Pero ako, hindi ko sila binabatas na, bawal yan, mali yan. Yan. So, para ma-preserve ko din yung conscience ng iba nating brethren na, bakit pati si Sergio nakikipamahiin? So, yun di ako nakiki-participate. So, kumbaga, kung umupo lang naman ako doon, nagpe-prayer vigil sila, ano lang naman yun, alalang din naman yun, di ba? Kaupo ka lang naman, di ka naman nakikipray. Pero, para ingatan mo yung mga brethren mo na, teka, pamahiin yun or hindi naman ano sa atin yun, lawful. May distinction. Hindi lang pumasok sa loob. Pinayaan ko na lang may-ari. Yun. Dito nag-necro-service na tayo. Yun. Pwede na tayo masunod dun sa ceremony na gagawin or dun sa program. Ang point nandun is, ito, sa pagkain. Talagang sa iba, no? Nakatuon sa para hindi ma-stumble yung iba. Parang ganun eh. Lagi parang ganun eh. Kumbaga, willing ka mag-adjust, wag ma-stumble yung ibang tao. Paano yun, sir? Di ba karamihan na kadalasan na sinasabi sa tawag dito? Kahit wala ka namang ginagawang masawa, dapat wala tayong pakisasasabihin ng iba. Di ba? Yung wala tayong pakisasasabihin ng iba pertaining sa ang pinupurso mo is yung righteousness ni God, pinapersecute ka pa rin. Yun yung premise. Yun ang premise nun. Pero kung sasabihin mo yun na alam mo may ginagawa kang mali, nagko-compromise at sabihin mo, only God can judge me. Hindi, kunyari, hindi naman mali. Yung parang everything is permissible nga. Ang tanong mo is, nag-ooperate ka na ba sa pag-ibig? Yun ang pinaka, base eh. Nag-ooperate ka ba sa love, kaya ka nag-a-adjust? Again, baka sabihin niyo naman, hindi ba parang legalistic, kailangan ganito yung ritual and ceremony. Pag legalism naman,
traditions of men, hindi naman inutos ng Diyos, si Paul, hindi siya nahihiya na talagang blatantly i-rebuke yung mga traditions ng men na hindi naman pinag-uutos syempre ni God. So hindi natin pinagbibigyan yung legalism conscience ng tao. Pero kung yung sinasabi naman ng tao is may point naman, hindi nga lang siya ganun ka-mature sa bagay na yon, ano yung pwede mong gawin? Mag-adjust ka na lang. Kunwari sa dugo, yung dugo lang per se, kunwari, dinuguan, yung dugo lang per se, ala namang lasa yun eh. Ang may lasa doon yung karne. May nakausap ako, meron silang tinumis version na walang dugo. Puti. Parang puti. Yun din naman daw yung lasa. Ba't nasabing yun din naman daw yung lasa? Dati siyang Katoliko. Tapos naging INC. Wala din naman lasa. Sa akin, kung pagkain lang naman yung pag-aanuhan namin, ang dami pa namang ibang choices na pagkain. Huwag na lang para wala nang awang. Kaya nga. Tsaka, sila, bawal sa kanila yun. Ikaw na mas mature ang faith na hindi, lalang naman din yung pagkain na yan. Mag-adjust ka na lang. Sa ano sir, sa Christian na setting, kanyari sa church natin, ano yung mga ganyan? Yung mga ganito? Oo, mga permissible na madalas na abuse. Yun nalilate. Ay. Kasi di natin binabatas eh. Walang batas. Hindi natin binabatas yun. Nire-remind lang. Gano'n. Yung pakikipag-fellowship muna. Though, syempre, lately medyo inaano natin, nire-remind. Yun. Ano pa? Before, yung maingay na bata. Before. Ayun. Pero syempre, binabalik natin somehow yung order sa church. Kasi, ano yung motivation natin? Bakit binabalik natin yung order? Baka may mga bago na ma-stumble or ma-off dahil sa ganun So, or hindi yung parang dun lang din makapag-focus. sa verse na Yun, hindi, yes. hindi ako lang. Yes, hindi ikaw lang. O iilan lang sa atin. Yung rights mo, yes, right mo yun. Pero, ang tanong, nag-ooperate ka ba sa pag-ibig sa kapwa? Baka kasi selective tayo sa love eh. Akala natin loving na tayo nung pala loving lang ako sa group ko. Ay, yun din, mali din yun. Loving lang ako sa gusto ko lang na love, love. Kung mahal lang natin yung mga tao na nagmamahal sa atin, what is our difference dun sa mga pagan or sa mga hidden na mahal lang nila yung mga mahal din sila? So, kailangan merong difference. Even yung mga tao na hindi natin kasundo yung personality, gawan din natin sila na... Nahirap yun, pero part yun ng denial. Last, 31 to 33. Kaya nga kung kumakain kayo o umiinom o kahit anong ginagawa nyo, gawin nyo ang lahat ng iyon para bigyan ng honor ang Diyos. Huwag kayong gagawa ng kahit ano na magiging cause para magkasala ang mga Jews o Gentile o ang mga miyembro ng simbahan ng Diyos. Gayahin nyo ako. Tinatry kong mapasaya ang lahat ng tao sa lahat ng ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kabutihan, kundi yung ikabubuti ng marami para maligtas sila. Gayahin niyo ako kung paano ko ginagaya si Christ. Yung pala yung imitate niya sa Kim. Yung pala yung context. Yung context ng imitate me na may rights ako. Na gini-give up ko. Meron akong mga... Na hindi ko inuuna yung may sarili akong gusto. Oo, na hindi naman din mali. No, hindi mo mali. Pero hindi ko inuna yun. Ayun. Di ba, yung may karapatan naman siya manghingi ng financial support pero hindi niya in-impose. Si Jesus, may karapatan naman siya na hindi rin niya in-impose. Patayin tayo lahat Di ba? Ba't ka lang pa yung sa krus? Hindi niya ginawa. Hindi naman siya required na pakinggan yung prayer ng mga sinner. Pero ba't naging merciful siya na makinig? Yun. Ang pinapoint out tapos naman... tayo, grabe yung ere ng natin, di ba? Oo nga. Kaya nga pinapoint out dito is, ang purpose ng buhay natin, hindi yung paano tayo makakapag-compromise na Christian pa rin tayo. Hindi pwede yun. Laging ang goal is paano tayo mapapalapit, at lalo mapapalapit sa Diyos. And also,
yung behavior natin should not encourage other people to sin. Ay, pwede naman pala yun. Ay, pwede naman pala yun. Mahalaga din yung behavior, no? Oo. Ay, pwede naman palang ganun suot. Ay, pwede naman palang ganun kumain. Ay, pwede naman palang na-encourage yung iba. Alam mo, Sir John, ang isa sa mga naalala ko, no, na parang tira sa akin, is, mabait lang yan eh. Parang ganun. Parang kasalanan ko pang mabait. Parang mabait lang yan. So, parang yung behavior na evident na nakita sa akin ng ilan, parang naging liability ko pa na mabait lang yan. Ganun naman, smart shaming. Matalino kasi yan eh. So, para ba naging kasalanan mo pa yung naging matalino ka? Parang ganun. Oo. Hindi, yun lang din. Kasi parang ang ewan ko ba, parang kapag Christian ka ba, dapat walang iya ka? Di naman ganun. Kapag ba Christian ka, dapat matapang ka lagi na wala sa lugar. Parang, hindi naman. May time na we have to be gentle. there's a time for everything. Yes. Diba? Ecclesiastes 3. Tapos, sabi dito, May time para manahimik. yeah, ang point ni Paul dito is hindi para pagbigyan yung legalism ng ibang tao, kundi wag mo itulak o ma-encourage yung tao na magkasala dahil sa behavior mo. Now, maganda yung sinabi niya dito. Lagi niya iniisip yung opportunity na yung ibang tao ma-save. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala akong pakialam sa sasabihin nila. Kasi ang goal mo nga is ma-win sila kay Christ. So, ibig sabihin, sinisigurado natin na maraming area o halos lahat ng area ng buhay Sikapin mo natin yung blameless. is submitted kay God at blameless tayo. Sikapin mo. For the goal na mawin mo sila. Yung blameless, baka kala nyo yung walang maipipintas. Kasi si Paul, blameless siya. Naniniwala kong blameless siya. Kasi meron pa rin naman sa kanyang isyong binabato. Pero hindi mapatunayan. Yun naman yung blameless. Walang sapat na ebidensya. Mga haka-haka. Pero wala na naman. So, ang maganda... Pero kunyari, si Paul, nakita na yung ginawa ni Peter na... Yung hypocrisy o yung ni Peter. hypocrisy ni Peter ginawa. Hindi na blameless siya. Di ba? Parang... Tsaka itong inaano ni Paul, laging ang consideration niya is meron pang maligtas. So, ibig sabihin, hindi lang yung directly natin pag-evangelize ang nakakapagpa-encourage sa tao na lumapit sa Diyos. Yung conduct and behavior natin. Yun. The way we live, no? The way we live. Sabi na... Dati yung parang... invite mo ako, di ka nga naglalaba. Ayun, so mga ganun. Yung ganun hindi ka mautusan, di ba? Parang, ang sipag mo sa church, hindi ka mautusan sa bahay. Kaya nga ito, mapahinga mo to, no? Maganda to sinabi to. Ang nais daw ni Paul regarding sa mga ibang tao na sila ay masave. Ngayon, mas madalas pa sa kung naiisip lang natin sana, yung mababang conduct or pagsunod sa tamang pamumuhay na isang Kristiyano ay konektado siya sa mababaring pagnanais na masave yung ibang tao. Kaya, kumbaga, ang baba ng regard mo sa mga bagay na kailangan maingat ka. Kasi, mababa din yung regard mo na yung ibang tao sana masave. Connected daw yun. Yung value mo. No? Kumbaga, hindi mo sila binavalue. Kaya kumbaga, kaya hindi mo siniseryoso yung pagpapaka-banal, hindi mo rin naman iniisip na sila kaya hindi ka maingat. Kaya hindi ka maingat, ayaw mo rin silang hindi ingatan. Hindi ka involved. Yun lang. Kaya kunwari iba, attendee lang. It is because ayaw ng denial, ang ganyan. Tapos magsisik ka na masave yung ibang tao. Kung gusto mong isik na masave yung ibang tao, meron kang denial and path of holiness ba na tatahakin talaga. Marami kang ide-deny. Bakit sila napunta sa ganito, ganyan, ito nagagawa ganito, ganyan. Ala naman dine-deny. So, ikaw ba na, kunwari, masama ba mag-post ng mga ganitong picture? Masama ba mag-post ng mga ganito? Sige, hindi. Pero pansin mo, puro ganun yung post mo. Why? Yun na lang. Dahil isipin ng tao sa'yo, baka nga hindi ka Christian, ay nature lover. Gusto mo ba tumatak sa isip ng mga tao is nature lover ka, hindi ka Christian? Yun yung sa bayo mo. Yan. So, hindi mo naman sasabihin na hindi.
ano ko lang yun, front ko lang yun, facade ko lang na yun yung i-post. Do not judge me na. Kasi, Hindi pa ako kilala. kasi daw sabihin, kaysa puro verse yung nakalagay sa ano ko, pero Hindi ugali ko totoo, naman, oo. hindi maganda. Pangit din naman yung sinasabi mong Kristiyano ka, wala man lang makitang bahid ng pagka-Kristiyano o kahit isang post sa pagiging Kristiyano. Hindi, only God can judge me. Actually, yung, Pinos mo. may mga ano tayo, kanya may mga brethren na hindi nagpo-post ng mga verse. Pero kapag nakausap ko is okay naman. Okay Ano, naman. Yun, sabi ko, pero kunyari, sa personal, wala. Sa Oo. post, wala. Wala. Oo. Wala talaga. Wala talaga. Siguro pwede mo pang sabihin yun na fasad ka. Kung Oo. sa personal, ay oo nga, may ano din pala si brother. Oo. O si sister. Oo. Okay din pala. Oo. Ano lang niya to, parang... Pero doon kunwari, wala ka nang post na ganun, wala ka pa sa face value na personal, Lahat lahat talaga yun. Langanin, ano? Yun din. So, Hindi ko sinasabing requirement na may nakapost kang ganun. oo. Pero, hindi rin tamang argument na post-post nga ng yung ugali naman. The opposite is also true. Naging tama ba yung pag-uugali mo nung hindi ka nag-post nun? Hindi rin. Parang simba ka ng simba. Oo. Parang gano'n yung Simba ka na simba, yung ugali mo naman ganito. Ikaw hindi ka nagsisimba. Are you sure na yung standard din ng pamumuhay mo? Hindi yung pagiging tama mo sa sinabi mo ang standard. Ang standard, ano ba yung inuutos ni God? Kahit ikaw, sabihin, gusto mo ba ipamukha na mas mabait ka sa kanya? Kahit hindi ka nagsisimba? Tapos biglang ilapag ng Diyos yung Hebrews 10:25. Oo. Siya na nagsisimba, na hypocrite, is the same sinner as you na dinidisregard mo yung fellowship ng believer. Same kayong makasalanan. Nilalagay mo lang yung sarili Alam mo mo siya, nasa face siya ng hypocrisy, pero dahil nagsisimba siya, nare-remind, nako-correct, ikaw, dahil sa pride mo, dahil ayaw mo magsimba, di ka makakorek. Ala ding iniwan niya dun sa tanong na, ano ba mas mahalaga? Yung kaliwa o yung kanang pakpak ng ibon? Ngayon, kung nagsisimba ka, apply mo. Ngayon, kung ina-apply mo na, apply mo din, magsimba ka rin. Kasi alam ka namang, ganun lang lumipad yun. Isa, alala ba ibong? Isa, yun. Should be. Ikot ka lang. Dapat same. Ano ka lang. Ano yung mga nakikita mo nga, sir, ngayon, prevalent? Na? Sa church na mga nane-neglect na behaviors. Evangelism. Hindi, maging light ka sa workplace mo, maging ganun. Sige. Ano na yung naging light mo? Ano lang, babait lang. Walang kaaway. Alam ka, hindi. Ano yung active na light mo? Diba? Hindi lang basta yung maliwanag ka Para siya dapat, beacon. Tinuturo mo yung landas na dapat tahakin. Beacon, okay. Kasi kunwari, maliwanag ka lang, okay, maliwanag ka lang. Sana beacon ka din na tinuturo mo saan yung tamang lalakaran ng mga tao. Hindi mo man directly sabihin, malid mo sila. Hindi yung mabait ka lang. Alam mo ba, lately na-remind nga ako sa work Kasi di ba nandun ako sa face na banas ako. Inis ako sa mga Tapos parang na-remind ako na love your enemies pa din. Parang gano'n. Gawa mo pa rin na mabuti. Gawa pa rin mabuti. Pero, kasi kapag pika ka na, di ba? Parang gusto mong anihin. Pero tayuan mo pa rin yung stand mo na, wala nang problema dun na love your enemy, gawa mo pa rin ng maganda. Pero wag kang magko-compromise na yung mali nila, like ayaw ka na din. Nakitolerate na rin. Yun lang naman, balance. Yun. Ano pa sa tingin mo? Yun lang naman. Kumbaga, hindi lang... Behavior din talaga. Behavior. Hindi tayo nabuhay para sa sarili lang natin. Mas at the end of the day, mag-glorify natin si God sa lahat ng ginagawa natin. Tsaka wag nating isipin yung sarili lang natin na ako, okay na ako dito, ha? Kayo, problema niyo yan, ba? Hindi ganun. Hindi ganun, Yes. Dapat yung, At magkaroon ng pakialam sa iba.
na sila Paano yun? Pakalamero daw. gustong ma-save yung lost. Paano yun? Pwede ka naman yung may pakialam na concern, hindi pakialam na busybody. Yung concern, bahala siya sa detail ng buhay niya, pero gusto mo na yung buhay niya is May malapit ayos. at may ano kay God. Yung pakialamero naman na isa na busybody, yung ba, no oras ka umuwi, ano yung ginawa mo, bla bla bla. At tribida ba na? Trivia lang ano. Hindi yung ganun. Magkaiba naman yung may pakialam sa pakialamero at pakialamera. Kayo, Lord. Yun lang guys. Yun lang. Okay. Salamat. Sige. Bye.